tayo'y di na nagkita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha. Magandang gabi sa'yo, Virgie. Sir Greg? Ano, kamusta ka na? Mabuti naman. Flowers for you. Ha? Sige pala, maupo ka. Ay, salamat. Ako, ganda pala lang simoy ng hangin dito sa inyo, no? Parang mawiwili yata ako sa pagpunta dito, Ang masarap ng simoy ng hangin ang pinagmamalaki naming taga-baryo kasi wala ito sa syudad. Naku, sinabi mo pa. Naglalaki na kasing mga gusali sa syudad eh. Kaya wala nang madaanan yung hangin. Siya pala. May magagalit ba kung dadalagan kita dito sa inyo lagi? Ha? Ang sabi ko, wala bang magagalit kung dadalagan kita dito sa inyo? Pwede kang pumunta dito sa aming bahay. Anong oras na gusto mo? Hindi ka ba magagalit kung ngayon pa lang aaminin ko na may nararamdaman ako sa'yo? Hindi ako magagalit. Pero hindi mo maiaalis sa akin ang magtaka. Dahil kailan lamang tayo nagkakilala, hindi ba? Pwedeng tama nga, pero alam mo naman siguro, ng pag-ibig walang pinipiling panahon. At siguro, isa na ako doon na sinasabi nilang love at first sight sa'yo. Hayaan mo. Pag-iisipan ko pa ang iniaalok mong pag-ibig. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-isa ka lang. Pagkatapos ng ilang taon, muli kong maapakan ang aking lupain ng aking inang bayan. Oo nga. Ikaw naman kasi, sa tuwing niyayaya kitang umuwi dito sa Pilipinas, ayaw mo. Sayang naman kasi ang ipapasahe ko. At naroon naman na lahat ng mga anak ko. May anak ka pa naman dito sa Pilipinas na nangungulila sa iyo. Ako lang ang nangungulila sa kanya. Dahil hindi ako namimiss ng batang yun. Mami? Kaya na pala ang anak ko Maligayang pagdating sa inyo, Tita Susana. Lalong gumagwapo itong mamanugamit ko Tita naman. Hindi ba? Dapat ngayon pa lamang ay masanay ka ng tawaging manugang ng Tita Susan mo. Ano? Seryoso ba kayo, Mami? Umuwi dito si Tita Susana para pag-usapan ng tungkol sa amin ni Adela? Narinig mo naman siguro, iho ang sinabi sa iyo, hindi ba? Sinabing mamanugangin ka. Pero, Mami, hindi naman pwede ginagawa ninyo. Paano naman ako? Ang damdamin ko. Wala ka pa namang nobya, hindi ba? Bakit hindi mo bigyan ng pagkakataon si Adela sa puso mo? Mapag-aralan mo siyang mamahalin kung gugustuhin mo, iho. Pero, Mami, may napupusoan akong iba. At sino siya? Ayan yun. Ipapakilala ko siya sa inyo. Anong sinabi mo, Balae? May nililigaw na kamo ang anak mo? Oo. Kinausap ko kagabi at yan ang sagot sa akin.
May nililigawan na siya, pero hindi pa naman niya nobya. At sino naman siya? Kilala ba ang kanyang pamilya sa alta syudad? Ay, hindi ko pa siya nakakaharap, Balae. O nililigawan pa lang pala. Marami pang pwedeng mangyari. Balay, huwag tayong mawala ng pag-asa. Tama ka dyan. Dahil sa totoo lang nawawalan na ako ng pag-asa. Balay, ito lang ang masasabi ko sa'yo. Hanggat hindi pa pinapakasalan ng anak mo ang babaeng sinasabi niya, umasa tayo na silang dalawa ni Adela ang magkakatuluyan. Pero Balae, hindi kaya nakakahiya kay Adela? Siyempre, paano naman siya kung halimbawang seseryosohin na ng anak ko ang babaeng sinasabi niya? Masasaktan labis yung anak mong si Adela dahil naghintay at umasa siya sa wala. Anong ibig mong sabihin, Balay? Ayaw ko man pero hayaan na natin sila na hanapin kung saan sila liligaya, Balae. Dahil pakiwari ko kay Greg, determinado siya sa babaeng sinasabi niya sa akin. Ang totoo niyan, hindi pa kailanman nanligaw sa babae ang anak ko. At ngayong sinabi niyang nakita na niya ang babaeng gusto niyang mapangasawa, baka nakita na nga niya talaga ang babaeng matagal na niyang hinahanap. Kaya para sa kapanatagan ng loob mo at ni Adela, mas maganda siguro kung maghanap na rin ng ibang lalaki si Adela. Anak, nakaluto na ako at nakahanda na ang lamesa. Kumain na tayo. Ano bang ulam, inay? Ito, tuyo at pritong itlog. Paborito mo to. Itlog at tuyo? Ano ba namang pagkain yan, inay? Paborito mo to, anak Makaalis na nga. Anak, kumain ka muna para may laman yung tiyan mo. Kainin nyo na ho yan. At sa labas na lang ako kakain. Nakakainis. Ay, naku. Ano ba namang bata yun? Ay, bakit ano yung sinisigaw mo yan? Umagang-umaga, sumisigaw ka. Tinatawag ko kasi ang anak mo. Dahil bigla na lamang iniwan tong pagkain inihanda ko. Oo nga. Hindi nagalaw ang pagkain. Bakit ba? Ayaw na niyang kainin ang inihanda kong pagkain. Paborito pa naman niya ito. Ikaw naman kasi kung bakit tuyo at itlog lang ang inihahanda mo, binibigyan ka naman ng perang pamalengke. Naisip ko kasi, paborito niya to. Itlog at tuyo. O hindi ba? Noon yun. Nang wala pa siyang pera, paborito niya yan. Ngayon na medyo matambok na ang bulsa. Siyempre, mamimili na rin yan ng kakainin niya. Mabuti pa, mamalengke ka ulit at bumili ka ng lechon manok at magluto ka ng lechon manok paksiw. Siguradong maraming kakainin yun mamayang hapunan. Ikaw ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Ikaw lamang, sa puso ko'y nag-isa ka lang. Marami na akong nakilalang mga babae, pero iba talaga yung ganda mo Ito naman, binobola mo na ako niyan Totoo sinasabi ko. Ikaw ang unang babaeng niligawan ko. Ano? Oo. Labis kong ikilalungkot kung matitigil ang pag-uusap natin ito. Anong ibig mong sabihin? Will you marry me? Yes! Yes!
Virgie, anak. Wala ka bang pasok ngayon? Halika nga, tulungan mo ako na maglaba ng mga damit natin. Medyo sumakit kasi itong likod ko eh. Ano? Ako maglalaba? Bagong manicure ako eh. Paglalabahin ninyo ako, di nasira itong manicure ko. Ang haba ng mga kuko ko. Di nagkaputol-putol lang. Anak, kahapon pa kasi nilaban ko ang mga kumot natin, kaya sumakit ang likod ko. Sumakit pala ang likod niyo sa paglalaba eh. Bakit ngayon? Ako ang pinaglalaban ninyo. Gusto niyo rin bang sumakit ang likod ko? Makaalis na nga. Teka muna, Virgie. Paano itong mga damit natin? Sinong maglalaba ng mga ito? Di kung hindi na masakit yung likod ninyo, saka nyo labhan. Mamahaling lugar ang restaurant na ito. Mamahaling lugar para sa babaeng mamahalin ko habang buhay. Greg, Mahal kita, Margie. At sa maliwanag at sa hindi, ikaw ang unang-unang nagpatibok ng puso ko. hindi kaya nabibigla ka lamang? Sigurado ka na ba sa damdamin mo para sa akin? Hindi kita hayahayang magpagkasal kung hindi ba ako sigurado sa nararamdaman ko sa'yo. Dapat ko na bang tanggapin ang alok mo? Hindi ka na nagdadalawang isip? Nasisiguro kung ikaw yung babaeng gusto kong iharap sa altar at makakasama ko ang buhay ko. Pero teka, kailan lamang tayo nagkakilala? Walang panahon o oras na kinikilala ng puso, Virgie. Kusa na lamang itong nararamdaman. At kung papayag ka, gusto kong magpakasal na tayo sa lalong madaling panahon. At saka marami ring magagandang babae sa opisina tulad ni Adela. Ikaw ang pinakabagandang babae na kilala ko sa tanang buhay ko. Paano naman kung tumanda na tayo at mawawala na ang aking kagandahan? Nasisiguro kong hindi magbagong damdamin ko. Dahil ikaw ang unang nagpatibok ng puso ko. At ikaw yung huling magpapatibok ng puso ko sa pagtanda natin. At para maniwala ka, ihaharap na kita sa aking ina. At pinanghako kong ang babaeng pagkakasalan ko lamang ang ipakikilala ko sa kanya. Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nakita. Sigurado ka ba na bagay itong binili mong damit para sa akin? Oo naman. At relax ka lang, ha? Mabait si Mami. Magugustuhan kaya niya ako. Okay. Ganito na lang para mawala yung kaba mo. Magustuhan ka man ng Mami o hindi, mananatiling ikaw yung babaeng pagkakasalan ko. At kahit ano ba yung mangyari, asahan mo, hindi kita iiwan. Wow! Ang ganda-ganda naman, ate. Oh, tingnan mo, ha? Pati itong sales lady, umaayon sa sinasabi ko sa'yo. Totoo, ate. Na bagay sa yung damit na to. Talaga? Hindi kaya sinasabi mo lamang yan para bilhin namin? Nag-say-sale stock ka lang yate eh. Hindi ho, ate. Talagang bagay na bagay sa iyo ang bestidang yan. Ako nang nagsasabi sa'yo, sweetheart. Magiging mami ko ay magagandahan sa'yo. Dahil bagay na bagay sa'yo ang bestidang ito. Pero talagang ninenervyos ako
Dahil ngayon pa lang ako, nininervous na ako talaga eh. Isiping, makakaharap ko na ang mami mo. Okay, ganito na lang. Pupunta ako sa bahay ninyo kasama ang mami ko. At hindi lamang kita ipapakilala sa kanya, kundi mamamalhikan na kami para ubayaw man sa'yo o hindi. Masigurado nating tayo na ang para sa isa't isa. Dahil kasal na lang ang ating pag-uusapan. Gusto kong bumalik na Virgie, mami. At sa pagkakataong ito kasama na kayo. Ha? At gusto ko, mami, mamayang gabi. Dahil yun ang nasabi ko na kay Virgie. Okay. May magagawa pa ba ako? Nakapag-desisyon ka ng pakasalan ng babaeng sinasabi mo. Mami naman, napag-usapan na natin yan, hindi ba? Oo nga. Hindi naman ako hadlang sa pagpapakasal mo sa babaeng yan. Nasasabi ko lang yon kasi ang nalulungkot ang damdamin ko. At hindi si Adela ang pakakasalan mo, iho. Mami, di ba pinag-usapan na natin yan ang bagay na yan? Kung si Adela ay kilalang kilala ko na at kilalang kilala ka na rin niya. At maging ikaw, kilalang kilala mo na rin siya. At sa mga panahon na kita ko magkasama kayo, hindi kayo kailanman nag-away. Mami, ano magagawa ko? Oo nga, kilala ko na si Adela, pero hindi nga siya yung babaeng tinitibok ng puso ko kundi si Virgie. Kaya paman, para sa ikakapanatag ng kalooban ninyo, aaminin ko sa inyo, napamahal din sa akin si Adela, pero parang kaibigan lang ang pagmamahal na yun. Wala nang iba. Ikaw ba ang mapapangasawa ng anak ko? Oho, Hindi ka nababagay sa anak ko. Kilala sa alta sosyudad ang pamilya namin. Iho, ayoko sa babaeng ito. At kahit magmakaawa ka sa akin, anak, hindi ako papayag. Mami, ano ba kayo? Tapos na ang usapan Nakapamanhigan na tayo. Nakapabanhikan pa lang tayo, iho. Hindi pa kayo nakakasal. Kaya pwede kapag umurong. Pero mami, mahal ko si Virgie. ako ang mahal ng inyong anak. Huwag na niyong ipilit pang babaeng... Ako ang mahal ni Greg. Ako ang... Ano yun? Panaginip lang pala? Parang totoo. Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y dinanakit. Matutuloy pa kaya ang pinaplanong kasal ni na Greg at Virgie? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha.
Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrehal Narnola, Susan Malikden, Robert de Guzman, Jun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Mga alaala nating di malilimutan, kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan, maligayang araw nating nagdaan.